Shalom! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Isang pinagpalang araw ng Lunes. Nandito na naman tayo ngayon sa ating preaching in the Wilderness Series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binabati natin yung mga malimit na sumusuporta sa atin, maging yung mga dumaraan lamang, at inaangkin natin na ang biyaya ng Panginoon ay naway sumaatin. Bigyan niya nawa tayo ng kalusugan, malakas sa pangatawan, at ligtas na araw ng Lunes sa bawat isa sa atin. Inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. At yan, pinabati rin natin yung mga silent supporter natin dyan sa Facebook. At ganoon din sa YouTube, kasi kahit pa paano pinupost natin ito sa YouTube after this. Doon sa YouTube, hindi siya kilala. Okay lang yun. Basta sinasabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 to preach the word of God in season or out of season. Kaya ginagawa natin ito, mga kapatid. Though na hindi natin na-expect na maraming makikinig or manonood sa atin. But we are doing this for the sake na ginagampan natin yung tungkulin or gampanin na ibinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Okay. And the gospel of the Lord is taken from the gospel according to St. Luke chapter 21 verses 23 to 27. Glory to you, O Lord. When he had come into the temple area, the chief priests and the elders of the people approached him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Jesus said to them in reply, "I shall ask you one question, and if you answer it for me, then I shall tell you by what authority I do these things. Where was John's baptism from? Was it of heavenly or of human origin?" They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin, he will say to us, 'Then why did you not believe him?' But if we say of human origins, we fear the crowd, for they all regard John as a prophet." So they said to Jesus in reply, "We do not know." He himself said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, nagtatanong itong chief priest kung anong authority ng Panginoong Kristo, bakit niya ito ginagawa sa atin ng ang mga Hudyo, or especially yung authority ng mga Hudyo, mga rabbi, mga skriba. Even until now, ay ina-question nila ang authenticity or ang pagiging Mesiyas ng ating Panginoon Kristo. Marami sa kanila na ang tawag sa Panginoon ay fraud. Pero marami na rin ngayon ng mga Hudyo, at isa yung maging yung isang sikat na rabay na bago namatay ay may nakita sa kanyang diary na kinikilala niya that Yeshua or si Jesus ay siyang Messiah or the Messiah, the Mashiach, the Anointed One, na siyang
hinihula noon pa mang una na siyang darating. So, tinatanong nila ang Panginoong Jesucristo kung anong authority bakit ginagawa ito ng Panginoon. So, alam naman natin na napakatalino ng ating Panginoon. Ang sagot sa kanila ng Panginoon ay ganito. Jesus said to them in verse 5, shall I ask you one question? And if you answer me, then I shall tell you by what authority I do these things. Okay. So, ang sagot ng Panginoon Jesucristo isang tanong din. Kasi may mga, kapag may magtatanong, actually, lalo na sa mga Catholic faith defenders, sa mga CFD, kapag tinatanong tayo ng mga separated brethren natin, ang sagot is patanong din. Kasi kapag once na masagot niya yung tanong, yun yung magiging kasagutan mismo sa tanong niya. Ayan. So ito yung ginagamit na technique ng Panginoon. Sabi niya. Then nagtanong siya, where was John's baptism from? Was it of heavenly origin or human origin? So, hindi sila kaagad nagsagot. Okay? Nag-usap muna sila, they discuss themselves. Kasi, ang nakalagay dito na kasunod, sila mismo, sabi niya, if we say of heavenly origin, he will say to us, then why did you not believe him? Sila na mismo sumagot. Yung sinakita nyo, nung nagtanong sila, tinanong sila ng Panginoon, at yung magiging sagot nila, yun yung magiging kasagutan sa tanong nila mismo. And sila mismo nakasagot ng tanong nila. Na kapag sasabihin nila na ang authority ni Juan ay galing sa Diyos, then bakit hindi kayo naniwala? Okay. Kung galing naman sa tao, baka batuhin sila ng mga tao. Kasi naniniwala ang maraming mga tao na si Juan ay propeta. At kaya nga kung babasahin natin yung Matthew chapter 3, because of John, maraming mga nagpabautismo doon sa Jordan River. Di ba? So, hindi nila masagot. Kaya, yan yung style mga kapatid. Kahit sa CFD, legit po yan. Kapag may magtanong, tatanungin mo ng patanong sapagkat kung masagot niya yung tanong mo na natanong niya sa iyo is yun na mismo din ang magiging sagot sa kanyang katanungan. Okay? So, ngayon kung ang sagot nila sa safe, playing safe. Playing safe sila, hindi nila sinagot na hindi namin alam. Okay, playing safe. Kasi kung sasabihin nga nila from God, yun nga, ang sasabihin ng Panginoon, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan sa pinangaral niya? Ang pinangaral ni St. John is pinatutuhanan niya ang ating Panginoon Jesucristo that Jesus is the Messiah, the Lamb of God. Siya yung mag-prepare ng way of the Lord. Mababasa natin yan doon sa Isaiah at saka maging doon sa aklat ng Malakias. That before the coming of the Lord, Elijah will come. Pero mababasa natin doon sa Matthew chapter 11 na pinatutuhanan ng Panginoon na si John ay siya yung Elijah to come. Okay? So hindi nila sinagot mga kapatid kasi mapapahamak sila. Bakit? Kung sasabihin nila it comes from God, then bakit hindi niyo siya pinaniwalaan yung patutuo ni Juan patungkol sa akin? Di ba? Si Juan mismo. There is someone coming after me that even to untie his sandal, I am not worthy. Then, yung sinabi ng St. John doon sa John chapter 3 verse 35, pinutukoy niya ang ating Panginoon Jesucristo. John chapter 3 verse 30, sabi niya, He must increase, I must decrease. At meron pang patutuo si John patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi dito sa John chapter 1
verse 38, mga kapatid, 36. John chapter 1, verse 36. Ang sabi dito ni John, sabi niya, as he watched Jesus walk by his side, as he watched Jesus walk by, he said, behold, the Lamb of God. Okay. You see? Tinawag niya ang Panginoon Kristo, behold, the Lamb of God. So kung paniwalaan nila yung testimony ni John, dapat kilalanin nila ang Panginoon Kristo. They don't need to question the authority of the Lord, why He is doing those things. Okay. Kasi sila na nga mismo ang sumagot doon sa kanilang katanungan. Okay. Then, but if we say of human origin, we fear the crowd, for they all regard John as the prophet. So, ang sagot ng Panginoon sa Kristo, dito sa verse 27, so they said to him in reply, kasi ang sagot nila sa Panginoon sa Kristo, playing safe, hindi namin alam. Kasi mapapahamak sila kapag sagutin nila either negative or positive. Okay. So, ang sagot, ang sabi ng Panginoon, so they said to Jesus in reply, we do not know. He himself said to them, neither shall I tell you by what authority I do these things. Hindi ko rin sasabihin kung saan ang galing itong authority na kung bakit ko ginagawa ang mga ito. So, alam nyo, may ito merong style na ganito na kahalintulad na meron siyang isang tao, parang kalintulad itong sagot ng ng Pariseyo at mga eskriba at mga pinunong pare ng mga Hudyo. Naalala ko tuloy si Brother Eli Soriano. Nung tinanong si Brother Eli Soriano, sabi niya, Brother Eli, kasi lahat ng mga sabi nung mga member niya, lahat ng mga tanong kayang sagutin ni Brother Eli Soriano. Kung sino, halimbawa, Brother Eli, sino yung founder ng Jehovah's Witnesses? Charles Taze Russell, ang Mormons, si Joseph Smith, ang Baptist, ang Methodist, kilala niya ang mga founder. Kilala niya kapag tinanong siya. Pero isang beses, mga kapatid, kasi i-relate ko dito sa kwento, kasi it seems like this, mga kapatid. So nung tinanong si Brother Eli, sabi niya, Brother Eli, sino nagtatag ng Catholic Church? Napanood ko yung video na yun. Hindi ko lang alam kung tinake down nila. Okay? Ang sabi ni Brother Eli, sabi niya, hindi ko alam. Kasi hindi pa ako ipinanganak noon. Magda2,000 taon na kasi. Yes, see? Indirectly, hindi niya inamin na ang Catholic Church, ang founder, ay ang Panginoong Jesucristo. Pero sa kanyang sagot, na sinabi niya, hindi ko alam, kasi magda2,000 taon na. Ibig sabihin, inaamin niya that the Catholic Church is existing for almost 2,000 years. And sa kasaysayan ng simbahan in the history of the Christendom, the church that only exists starting from 33 AD until now is the Catholic Church. No other churches. Meron ba kayong may point na simbahan that exists almost 1,000 years? Wala. Mga kapatid, walang church na nag-exist from na mag-2,000 years na, except the Catholic Church. So therefore, hindi man outrightly sinagot ni Brother Eli Soriano na ang Catholic Church founded by Jesus Christ, but sa statement niya na hindi ko alam kasi magda2,000 taon na eh. You see?
Ganun na ganun ang ginawa ng mga Pariseo nung tinanong nila ang Panginoon Kristo. Binalikan sila ng Panginoon Kristo ng tanong, sapagkat kung masagot nila yung tanong, yun yung magiging kasagutan sa kanilang katanungan mismo. Yan. So, ganun ang nangyari. So, sa Brother Amy, may he rest in peace. So, ganun mga kapatid. So, authority. Napaka-importante yung authority, mga kapatid. Tayo, ako bilang laiko, kumbaga sa kanila, wala naman tayo talagang ang authority. Meron tayong authority, kumbaga sa talsik lang ng authority ba? Kasi by virtue of our baptism as a layperson, we are nakikiisa tayo or nagpa-participate tayo sa threefold mission or threefold ministry ng Panginoon sa Kristo. Una, yun yung pagiging pari, propeta, at pagiging hari. Yung pagiging hari, in terms of service. Ang pagiging propeta, in terms of sharing the good news. Ang pagiging pari, in terms of offering to God, interceding for people. Di ba? Ang pari, ganun yung ginagawa. So, we as a layperson also, ay nagsishare din tayo. At nananalangin din tayo in behalf of others. Di ba? Yun yung gampanin ng pagiging pari. And then, propeta, yun yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero of course, hindi ito gampaning mga religious person only, but also as a lay person. Okay? So, yan mga kapatid. So, ang authority napaka-importante. Kaya nga, ang Panginoon, alam naman natin na ang authority niya galing sa Diyos, di ba? Makikita natin yan doon sa Matthew chapter 3. Di ba? Nang bininyagan sa ni Juan, there is a voice na narinig. Sabi doon na, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Then after that, pagdating doon sa transfiguration, the same. Na there is again a voice na narinig ang tatlong alagad. Na sabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Diba? Sa transfiguration, Matthew chapter 17, makikita natin doon na may boses na narinig na nagsalita at sinasabi na ang Panginoong Kristo ang hinirang bilang Mesiyas. At makikita natin na siya yung pinatotohanan ng mga propeta. At mismo, ang nag-confirm ay ang Diyos mismo that He is His beloved Son. At makikita natin yung katunayan niyan na ang Panginoon Kristo ay legit na sinugo ng Ama. Di ba? Doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Kaya nga, napaka-importante na yung palaging ginagamit ng pagtawag ng Panginoon kay Mama Mary is woman. Okay? Kasi, binibigyang diin ng Panginoon na si Mama Mary is the fulfillment of what was foretold in the Old Testament, especially doon sa Proto-Evangelium ng Genesis chapter 3 verse 15. So therefore, kung si Mama Mary, ang katuparan ng woman na yon, sinasabi doon siya yung magdadala ng binhi. So therefore, ang Panginoon Kristo ay siya yung katuparan kung ano ang inihula doon pa lang sa lumang tipan, mga kapatid. And then Deuteronomy chapter 18, verses 15 to 18, di ba? Binanggit din doon. Then, inulit doon sa Isaiah chapter 7, verse 13 to 14, verses Isaiah chapter 7, verse 14, at saka Isaiah chapter 9, verse 6. Di ba? Binanggit doon. Then, kinonfirm
nung sinugo si Saint Gabriel, kinonfirm ni Saint Gabriel na ang dadalhin ni na Mama Mary sa sinapupunan niya ay ang Panginoon Kristo, ang Mesiyas. Matthew chapter 1, verse 21 to 23, at saka doon sa Luke chapter 26, Luke chapter 1, verse 26 to 38, verses 26 to 38, mga kapatid. Then, kinonfirm niya na ang Panginoon Kristo yung dinadala sa sinapupunan ni Mama Mary. And then, nag-quote siya ng reference, si Angel Gabriel. Sabi niya, ang pinsan mo nga si Elizabeth, ang kamag-anak mo nga si Elizabeth, na ngayoy 6 na buwan ng buntis. At nung pumunta si Mama Mary kay Elizabeth, napatunayan na yung binanggit ni Archangel Gabriel ay totoo. 6 na buwan ng buntis si Saint Elizabeth. Ibig sabihin, pinatunayan ng Ama through the voice they heard, plus pinatunayan din, maliban dun sa patunay ng mga propeta, kundi yung patunay ng anghel sa Archangel Gabriel. Di ba may confirmation? Una-una, nagbalita ang mga anghel sa mga pastol. Nung pinuntahan ng mga pastol, na-confirm nila, nakita nila. Okay? May mga witnesses, classic Archangel Gabriel. Plus yung pagpunta ni Mama Mary doon kay John. Si Remnick. Plus, Uy, napakasinungaling mo, aga, nagtuturo pa ng kasinungalingan. Okay. E di i-repeat mo yung sinasabi ko, pabulaanan mo yung sinasabi ko, mag-quote ka i-counter mo yung mga minimension ko ng mga verses, Luke chapter 1 verses 26 to 38, at saka yung Matthew chapter 1 verse 21 to 23, at saka yung Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, at yung Genesis chapter 3 verse 15, tsaka Deuteronomy chapter 18 verses 15 to 18. Pwede mo i-rebuttal yun, i-counter mo yun. Pwede mo kontrahin yun. Okay? Pwede mo naman kontrahin, wala nang problema. Pero kung yung nagsabi ka lang, huy, kalapakaga, tuturo ka na naman ng kasinungalingan. You see? So kung hindi mo ma-counter yun, nagsasalita ka lang, Remnick Navarro Tito. So kung hindi mo ma-counter yun, ibig sabihin, ikaw yung nagsasinungaling. Okay. Santo namin, si Saint John the Baptist, nakukonek ko na nga. Si Saint John the Baptist ay ipinanganak ahead or nabuntis ahead sa Panginoon Kristo ng 6 months. Nakakonek na nga. Okay. So, si Remnick Navarro Tito. Yun. So, counter mo muna yung tanong ko kasi nagsabi ka kanina lang una na puro kasi nungalingan. I-rebuttal mo muna yung sinasabi ko. O hindi mo ma-rebuttal, ay i-hide kita, i-mute kita. Okay. Kaya nga, i-counter rebuttal mo yun. Wala naman palang mali sa talata ko eh. You see? Okay? So yun mga kapatid. So ang pinapatunayan ng authority ng Panginoon is He has the authority. At saka titingnan natin dito sa Matthew chapter 5, makikita natin na tuwing magsalita siya, sasabihin niya, it was said unto you before. Sinasabi sa inyo noon. Diba? Pero pagdating sa Panginoong Kristo, sabi niya, but now I say to you. Ibig sabihin, He has His own authority, mga kapatid. Ayang good morning. Okay? So, kino-confirm ng
ng Diyos Ama at maging sa pagdating ni Archangel Gabriel, kinonfirm niya that the Lord Jesus Christ is the Messiah. Plus yung dalawang boses na narinig doon sa Matthew chapter 3 during the baptism in the Jordan River, then doon sa transfiguration sa Matthew chapter 17. Okay? Then, kung titingnan natin, si St. John din, doon sa Matthew chapter 11, si St. John kinonfirm ng Panginoon na siya yung propetang darating para ihanda ang daraanan ng Panginoon. So therefore, ang hinihintay nating Messiah, wala nang iba, kundi ang Panginoong Kristo. Okay? Hindi lang ito haka-haka. May mga kumbaga circumstantial evidence na sinasabi. Di ba? Na-confirm. Binalitaan ng mga pastol. Nang pumunta sila. Na wala namang nagsabi sa kanila kundi mga anghel. Today, maririnig natin yan ngayong this coming simbang gabi na mga reading. So, hindi ko nababanggitin kung saan. Di ba? Then, yung pagdating ni Mama Mary kay Saint Elizabeth, kaya nga napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth sa John chapter 1 verse 43. Sino ako? Sabi niya, sino ako? At dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Who am I that the mother of Adonai come to me? Then, nagtatalon sa kanyang sinapupunan si Saint John. Then, after that, yan yung Magnificat ni Mama Mary. You see? So, ibig sabihin, kino-confirm ng Ama plus additional confirmation from Archangel Gabriel para mapatunayan na totoo yung sinabi ng Archangel Gabriel. Nag-quote siya ng reference na ang pinsan mo ngang si Elizabeth nagbuntis dahil sa kanyang katandaan. At maging yung nangyari kay Zacarias na natifi siya for 9 months, nagpapatunay na totoo din yung sinasabi ng anghel. Sabi niya, dahilan sa hindi ka naniniwala, hindi ka makapagsalita until na may panganak si John. Din nangyari, mga kapatid. Sasabi ka kanina kasinungalingan na hindi mo maribatal yung sinabi ko. Doon muna tayo. And then kinukunik ko sa'yo, yung santo na sinasabi mo, si St. John, is kinukonfirm ng Panginoon Kristo. Okay. What about baptism? Interested pala ko, Renek. Ano pala yung ano mo? Ano pala yung sekta mo? Anong pangalan ng simbahan mo? Renek Navarro Tito. Tingnan natin ang profile ni Renek. Tatlong mata ni Renek. Alien pala to si Renek eh. Okay. So ano palang sekta mo, Renek? Inc. Okay. INC. Okay. Sa college, kapag hindi kompleto yung grades mo, INC, incomplete. Tapos, si Renek ng INC, Iglesia ni Manalo, na tinatag sa Punta Santa Ana noong July 27, 1914. Pero sa hindi man nakakalam, ang sekta ni Renek Navarro Tito ay hindi lamang po si Ginoong Felix Isagon Manalo, ang Manalo Isagon, ang founder, kundi marami po sila. At isa sa founder ay nagbalik na po sa Catholic Church. Okay. Iglesia talaga ni Manalo yun kasi hindi naman talaga ang Panginoon Kristo ang nagtatag. Kung ikaw ang nagtatag, ikaw yung nagmamay-ari. Kahit titingnan natin yan sa Securities and Exchange Commission, Renek. Of course, tinatag nyo gamit yung pangalan ng Panginoon Kristo bilang katuparan sa Matthew chapter 24 at patunay na ginagamit nyo yung pangalan ng Panginoon Kristo. Ipinarehistro sa SEC gamit ang pangalan ng Panginoon Kristo. Di ba? Hindi yan paninira. Halimbawa, katulad nung Philippine Arena. Di ba? Sino nagmamay-ari niyan? Pilipinas o ang iglesia ninyo? Of course, ang iglesia ninyo, pero ipinangalan sa Pilipinas. Ang Jose Rizal University, ipinangalan kay Rizal, pero hindi ibig sabihin na si Rizal
na si Rizal ang nagmamayari. The same logic sa sekta nyo. Ipinangalan nyo sa Panginoon Kristo, pero ang nagmamayari, si Ginoong Felix Manalo. Whether you will like it or not, maging yung Philippine Arena nyo, nagsusuporta na ang Philippine Arena ipinangalan sa Pilipinas, pero hindi ang Pilipinas nagmamayari. The same way, ang Iglesia ni Cristo, ipinangalan sa Panginoon Kristo, katulad ng ginagawa ng marami sa kasalukuyan, pero ang totoo ay hindi talaga ang Panginoon Kristo ang nagmamayari. Okay, so yun. Kaya nga, ang ginagawa nyo lang is ginamit yung pangalan ng Panginoon Kristo. Ginamit nyo yung Roma 16:16. Hindi naman kayo sinulatan ni San Pablo doon sa Roma 16:16. Ang mga Kristiyano, mga Kristiyano doon sa Roma, at alam natin, sinulat yun noong unang siglo doon sa Roma 16:16. At noong unang siglo na yon, at the bracket of the first century, walang INC 1914 doon, Catholic Church doon. Historically, kahit mga archaeological evidence magpapatunay na ang iglesia naroon during that time, it was written by Saint Paul to the Christians in Rome, they are Catholic. Okay? At yung Acts 20:28 nyo na pinag-aagawan nyo ng MCGI, isinulat din yun noong unang siglo at hindi yun prophecy para sa inyo na darating. Okay? Kung titingnan natin yung Roma 16:16 at babasahin natin doon sa Romans chapter 1 verse 7 and 8, ang sinasabi doon ni St. Paul, sabi niya, binabati ko kayong nangarian sa Roma sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Okay? So titingnan natin yung sa Romans chapter 1 verse 7 and 8, binati ng Panginoong Kristo sapagkat ang pananampalataya doon ng mga tao is balitang-balita sa buong daigdig. Ibig sabihin, Catholic, universal. At kung titingnan natin, ang pananampalataya na roon ay Catholic during those times. Until now. So therefore, hindi nyo maklaim yung Roma 16:16. Kaso lang napaka-clever nga ni Mang Felix. Kasi kahit yung pangalan niya, di ba? Ang pangalan talaga ni Mang Felix ay Felix Manalo, Isagon. Diba? Isagon. Okay? Isagon. Pero bakit niya binaliktad? Diba? Tapos yung pinagtatayuan ng arena is Ciudad del Victoria. Victoria. Panalo. Victor. Panalo. You see? Nakapalangalan sa Philippine Arena, pero yung lugar, Ciudad del Victoria. Kung i-translate mo, Manalo pa rin. Panalo. So, ganun. So, pero mo ang kininyo, yung talata na sa Biblia ng first century, sinulat. Tapos ang kininyo, lumabas kayo noong 1914, na kayo yun. How can you reconcile it? Okay. Okay. Idolatrous ang sinasamba si Manalo. Sa pagsamba nila is talagang halos hindi mo marinig yung pangalan ng Panginoon Kristo. Mga Manalo yung binabanggit. So yun mga kapatid, ito, pupunta na tayo sa sinasabi ng Panginoon Kristo na about sa authority. Ibig sabihin, ang authority ni John, pinatotohanan din ng Panginoon Kristo that it came from God. Doon sa Matthew 11, mga kapatid, kinonfirm ng Panginoon Kristo that John is siya yung fulfillment sa prophecy doon sa Isaiah, the voice in the wilderness. Di ba, mababasa natin uli yan ngayon sa mga simbang gabi natin. Ngayong Advent, actually, narinig natin yan. Lalo na ngayong 4th Sunday of Advent. And then, pinatunayan ng mga Panginoon sa Kristo. Basahin niyo sa Matthew 11, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, He is the Elijah to come. So, ibig sabihin, si Saint John the Baptist, kinukonfirm ng Panginoon sa Kristo na siya yung darating
na sugo, na siya yung darating na sugo na maganda sa daraan ng Panginoong Kristo. At ang Panginoong Kristo, since He has the authority, kung babasahin natin yung Matthew 28, mga kapatid, sabi niya, all powers in heaven and on earth is in me. Saka siya nag-commission ng mga alagad. Okay? Ang mga alagad, ang kanyang ikinomisyon. Ngayon, marami sa ating panahon ngayon, ito makukonect natin. Marami sa panahon natin ngayon, mga kapatid, claiming to be prophet. Marami mga, ang title na prophet, apostol. Lalo na sa Africa, mahilig sila gumamit ng prophet. Dito sa atin, apostol. At ang isa, appointed son. Ang isa pa nga, nagpapakilala pa ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ang isa pa nga, nagpapakilala pa na siya daw yung bumalik na raw si Jesus Christ in the person, sa kanyang katauhan. At ang isa, nagpapakilala na anghel, sugo. Nagtatag ng sekta niya yung July 27, 1914. At si Kibuloy, ang ginawa niya, kung si Mananaw nagkulong sa kwarto niya ng 3 days, paglabas niya, sabi niya, sugo na siya, may revelation sa kanya. Alam niyo si Kibuloy, dati nakikinig ako dyan. Nagstay siya sa bundok ng Kapalong, doon sa tinatawag niya yung Jerusalem nila, yung New City of Jerusalem, doon sa Davao, na kinikilala niya. Nag-stay siya sa bundok ng Mount Kapalong, sabi niya, mga 4 years. Namuhay siya ng simple, kamuting kahoy, saging, mga local products lang yung kinakain niya, kung ano yung mga tanim-tanim doon. Then, yun na nga, pagbaba niya, ipinrich niya na siya ay appointed son. Ang kahulugan nun, appointed son, is appointed son, anointed, Messiah, in short. You see? So dito sa atin sa Pilipinas, locally, ang dami na po nagpapakilala na sugo, propeta, apostol Carillo. Apostol, yung minak niya yung cross na tinawag niyang butiki. Kaya tinatawag ko rin siya butiki. Yung mahilig magpaiyak-iyak at mag-prophecy ng pike. Yun si Apostol Carillo. At merong mga propeta, apostol. Si Apostol Periol, apostol din na. Yung anak niya, apostol din. Yung sa Fort Watch, yung mga nagpipilit sa palengke na may basket. Okay. Apostol din. Ngayon ang tanong, sino ang magpatutuo sa kanila na sila isugo? Ang Panginoon si John, kinonfirm ng Panginoon Kristo na siya yung katuparan. But how about itong mga kapatid natin na nagpapakilala na sugo kuno? Sino magpapatutuo sa kanila? They are claiming verses in the Bible. Si Manalo, alam niyo ba, napakadami niya, siya daw uod. Siya yung uod ni Jacob. Ibong mandaragit. Di ba? Kiniklaim nila yung Isaiah chapter 43, yung patungkol sa prophecy ni Cyrus, kiniklaim nila. Ngayon, sa pag-claim nila, sino ang magpatutuo na sila yun? Di ba? Self-proclaim ka lang unless na merong magpapatutuo sa iyo. O, kahit yung propeta ng Islam, kina-question natin na kasi sugo, nakausap niya raw siya, Anghel Gabriel. Sino ang magpatutuo? Si Joseph Smith, nakausap niya rin daw ang anghel. Sino ang magpatutuo? Nakapag-provide pa siya ng libro. May Book of Mormon sa dito. Hindi ko lang mabasa-basa, hindi ko pa inaumpisahan. May Book of Mormons din siya. Si Muhammad, propeta Muslim, meron din siya Quran. Nakapag-produce sila ng Quran. Pero ang tanong, sino ang nagpatutuo sa kanila? Sino ang magpatutuo sa kanila? Wala. Pero sa St. John, pinatutuhanan ng Panginoong Kristo. Then ang Panginoong Kristo, paano naman yung alagad? Ang mga alagad, nung sinabi ng Panginoong Kristo, sabi niya, all powers in heaven ay sa akin na. Sabi niya, sa kanya kinumisyon yung mga alagad niya. So go therefore. Go therefore. Ang mga alagad ang binigyan niya ng authority. Okay?
Kaya ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad, ang sinabi niya, ang bilin niya, ang authority na bigay ng Panginoon sa kanila, sabi niya, ang binigay na authority sa kanila, sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin at nakikinig sa nagsugo sa akin. So you see, ibig sabihin, yung mga alagad na sinugo, binigyan ng authority ng Panginoon na dapat nating pakinggan. So therefore, yung pagkatapos sa mga alagad, yung kanilang pinagkatiwalaan, dapat din nating pakinggan. Kinakailangan may continuity yung galing sa Panginoon. Hindi dapat broken. Or else, pag broken na yan, wala nang authority. Tapos na. Mga kapatid, kaya mayroon tayong apostolic succession. Parang kuryente yan, galing sa Panginoon. Parang wire ng kuryente na dumadalo yung power until now. Hindi putol. Wala tayong sariling transmission. Wala tayong sariling power. Ang power natin galing sa Panginoon, direct, nakakonect, hindi putol. Yung mga separated brethren natin, katulad nitong founder ni Renick, di ba? Putol, wala silang authority. Wala nagpapatutuko sa kanila. They are self-proclaimed like many others. Whereas, sinabi ng Panginoon sa Matthew 24, mga kapatid, ang Matthew 24, eschatological things na yung binanggit ng Panginoon sa Kristo doon. But never, sinabi ng Panginoon doon na matatalikod yung kanyang iglesia. Wala doon. Unlike sa belief ng matatalikod ang iglesia. Samantala, ang nakalagay sa Matthew 24, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At ang sinabi ng Panginoon doon is, maraming darating na mga bulaang propeta, Matthew 24:11 at saka Matthew chapter 24:24. Yun yung sinabi niya, hindi niya sinabi na matatalikod ang kanyang iglesia at meron siya uling isusugo na manggagaling sa Pilipinas. Walang ganun, mga kapatid. Bagkus ang sinabi lang ng Panginoon, maraming darating na mga bulaang propeta gamit ang pangalan ng Panginoon. See? Natupad, mga kapatid. Okay. Kaya, yung ginagawa nila, they are just proclaiming themselves to be someone. Katulad ni Joseph Smith. Ang unang nag-claim din na natalikod daw ang simbahan ng Panginoon. Kaya ni-restore ni Joseph Smith. So, hindi nauna si Mang Felix. Nangupya lang si Mang Felix sa Mormons na natalikod ko ng iglesia. Di ba? Kaya tingnan yung structure ng simbahan ng Mormons. May tulis. Kinopya din ng Inc. 1914. Dinamihan lang nila yung tulis nila. Tapos mas pointed sa kanila. Yung Mormons, hindi masyado. Pero hindi po sinabi ng Panginoon na matatalikod ang kanyang iglesia. Kasi kaya nga may sinabi kaya hindi nagsisinungaling ang Biblia. Tama, hindi nagsasabi ni Renick na INC. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Tama yun, Renick, naniniwala ko dyan. Kasi sinabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 16, verse 18, upon this rock I will build my church. And even the gates of the netherworld shall not prevail against it. At naniniwala ako doon, kaya hindi natalikod yung iglesia. Kasi doon pa lang, sa Daniel chapter 2, verse 44, Renick, nakahula na doon. In the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. So kung sinabi mong natalikod, hindi na destroyed. Tapos sasabihin nyo, kinasangkapan si Mang Felix para itayo muli. Ibig sabihin, naniniwala ko doon sa Daniel chapter 2, verse 44. God will set up a kingdom that shall never be destroyed. So kung ipilit nyo na natalikod yung iglesia at muli itong itinatag ni Mang Felix noong 1914, hindi, wala na. Sira na yung prophecy.
Sira na yung sinasabi na it shall never be destroyed. Diyan din pa sa 2 Samuel chapter 7 verse 13 to 14. His kingdom is magiging firm ang kanyang kingdom. And it will stand forever. So ngayon kung sinasabi mong natalikod, ay hindi firm. Mahina pala yun. Saka mahina yung Diyos niya na kinikilala. Biri mo, si Jesus na kinikilala niyo, ibang Jesus yun. Kasi nangako siya, hindi matatalikod, hindi masisira yung kanyang iglesia eh. Tapos sa inyo natalikod. Anong klase yun? Di ba? Hindi ka ba nag-iisip niyan? Saan nga? Maglagay ka ng talata. Acts 20:29, maraming papasok na mga lobo. Ayun yung reference mo na talikod. Kaso lang, may mga lobong pumasok. Kaso lang, ang Panginoon Kristo, mabuting pastol. John chapter 10. Ang mabuting pastol, hindi niya hayaan na pupuksain ng mga lobo at ng mga magdanakaw o tulisan ang kanyang kawan because He is the good shepherd. He has a shepherd's staff. Di ba? From the first century, even at the very heart of Rome, the very persecutor of the Catholic Church, ang Rome. Pero anong nangyari? Saan na ngayon ang Roman Empire? At the very heart of Rome, the very persecutor of the church. Instead, pinapakain nila sa leon. Hindi, natalikod ba? Hindi. Kaya nga yung hymno na kinompose, pakakanta yun yung kinompose ni San Pablo dun sa Roma chapter 8, verses 37 to 39. Sinong makapaghiwalay? Kaya kinakanta namin yan sa Catholic Church. Sinong makapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig ni Kristo? Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So you see? Wala. Mahina yung mahina yung Kristo na kinikilala nyo. Yung tao kasi yung Kristo nyo eh. Kaya palpak talaga yun pag tao ng Kristo. Mga Kristo sabungan, tao din yun. So kung ang Kristo mo tao, kahit ilang litro, kahit tens of thousand liters of His blood na ibubo or itigis niya doon sa krus ng Kalbaryo, it will become nonsense kung ang Panginoon Kristo ay tao lang. Kung tao lamang siya. So yung dugo niya, kahit thousands upon thousands of liters of blood na pinatigis niya doon sa krus ng Kalbaryo, walang magiging nonsense. Kaya magiging palpak yung sinasabi niyo sa Acts 20:28. Okay. Pagbabawal lang asawa. You see, kapag kinukot mo yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, ibig sabihin, wala kayo kasi hindi kayo tinuturuan ng mga exegesis. Wala kasi kayong exegesis, wala kayong alam gano'n, hindi nyo narinig siguro yun. Walang binabanggit yung gano'n, yung context doon. At kung babasahin mo yan, Renek, yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, ang nakalagay dyan sa mga huling araw. Ang nakalagay doon sa mga huling araw. So, sino yung dumating sa huling araw? Kayo yun. Ipinagbabawal nyo pag-aasawa ng ministro nyo habang nag-aaral pa. Ipinagbabawal nyo mag-asawa ang mga ministro nyo habang sa mga hindi nyo kapananampalataya. Pinagbabawal nyo pagkain ng dugo. Hindi sa amin yun. Matutupad yung 1 Timothy 4, 1 to 3. Kasi kung totoo na ang Catholic Church nagbabawal ng pag-aasawa, dapat wala kaming sacrament of matrimony. Okay? May 7 sacraments kabi, and one of it is the sacrament of matrimony. So kung ipinagbabawal namin ang pag-aasawa, dapat wala kaming sacrament of matrimony. Hindi palpak na kagad yung pag-intindi nyo sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Okay? Plus factor, ang mga pari,
hindi nag-asawa kasi tinutupad nila yung sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 12. Okay? Mga ministro ng Asya Benedict, mga ministro ng Inc. mahilig humiling ng bata. Kasi mga bata pa yung mga member nila, madali nilang brainwashing. Plus wala naman silang hawak na Bible. So, maniniwala nila sa maniwala doon. Okay. Ito sa Matthew 19 verse 12, rinek. So, kung ipinagbabawal namin ng pag-aasawa, wala dapat kami sakramento of matrimony. Ibig sabihin, palpak na kagad yung interpretation nyo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Bakit palpak? Kasi wala kayong exegetical study about the text, about the letter, about the context of that passage na sinulat ni Saint Paul kay Timothy during those times. May context yun. So since na wala kayong exegetical study, kaya ang ginagamit nyo, prop texting na tinatawag, prop texting dyan. So sabi dito sa Matthew 19 verse 12, ito rinek ka. Baka hindi mo ito nabasa, actually, baka hindi binabasa ng mga ministro. Sabi dito, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao, at nagkagayon sila, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap nito ay, ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Okay? Did you understand that later part? Yan yung ginagawa ng mga pari for 14 years. Almost 14 years, lalo na sa mga religious na formation nila. Kung hindi nila matanggap yung sinumulain na yan, ang iba dyan, postulant pa lang, after ng seminary, pag-graduate nila ng college, wala na. Mag-ano na sila, magtatrabaho na sila secular. Marami kaming kaibigan dito sa amin. Kasi religious yung congregation na humawak sa parokya namin. Ang dami pong pag-graduate nila ng college, hindi na sila nagtuloy. Ay, mga kakilala namin, from seminary, postulant, nagiging novitiate, nagiging brother, then deacon, then pari. Nasubaybayan namin yung buhay nila. Ang iba, marami pong naglabas. Ibig sabihin, yung mga nagiging pari, natanggap nila yung simulain na sinasabi sa Matthew 19 verse 12. So therefore, mali yung pagkaintindi nyo doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. As a matter of fact, kung titingnan natin doon, kayo ang katuparan doon. Kasi sinasabi doon sa mga huling araw, susundin ng ilan ang magdarayang aral, ang magdarayang espiritu. Nakalagay doon sa 1 Timothy. Pansinin natin yon, magdarayang espiritu sinasabi niya. Okay? Sa huling araw daw. So ngayon, kayo, pinapangaral nyo na kayo'y lumabas nitong mga huling araw. So therefore, kayo ang katuparan nun. Hindi mo na-realize yan kasi para kang kabayo kasi na nakatakip na ginagamit sa kalesa. Okay? Kasi ang ginagamit sa kalesa, ganito, may takip dito para ang direction niya na makita ganun lang. Okay, sa 1 Timothy, makikita natin na mas angkop kayo dito, Renek, na member ng Inc. 1914. Sabi dito, maliwanag yung sinasabi ng Espiritu, sa huling panahon, iiwan, okay, take note iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang magdarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo. Iiwan ng ilan ang pananampalataya. Okay? At napatunayan natin ng kasaysayan yan. Iiwan ng ilan ang pananampalataya. Una, na umiwan sa pananampalataya, tumalikod ang Orthodox Church noong 1054. Then, nung Protestantism, 1517. Then, si Mang Felix, tumalikod din yan, dada rin niyang Katoliko. So therefore, kayo yung katuparan. Iiwan ng ilan ang kanilang pananampalataya. At binanggit din yan actually doon sa Matthew 24. Okay? Iiwan ng ilan, susundin ang magdarayang espiritu. Sa huling mga araw. Sa huling mga araw daw. Yung sinatupad. 1054, umalis ang Orthodox Church. 1517, Protestantism. And then, and so on and so forth. Then, noong 1914, tumalikod din si
Mang Felix sa kanyang pagiging Katoliko, nagpaliwaliwaliw din, napunta rin sa iba-ibang mga sekta bago siya nagtatag ng sarili niya. So you see? At susundin nila ang aral ng magdarayang Espiritu. Ano yung ba yung aral ng magdarayang Espiritu? Okay, dito sa John, 2 John, ito mga kapatid. Tingnan natin kung sino yung mga magdaraya. Okay, this is John, 2 John. Okay. Okay. 2 John verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya. Okay? Binanggit kanina sa 1 Timothy, ang mga magdarayang sundin ng ilan ang magdarayang Espiritu. Ito ang magdaraya. Sabi niya, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. So you see? Ang sinasabi dito, kapag ang pagkilala mo sa Panginoon Jesucristo ay tao lamang, nagkakamali ka. Ang sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ayaw kilanlin. Ang mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao at magdaraya at antikristo. Kung ang sinabi dito, tama ang Inc. 1914 dito, kung ang sinabi dito, maraming magdaraya ang nagpapahayag na si Kristo ay hindi nagpapahayag na si Kristo ay tao lamang. Pwede kami ay maapektuhan. Okay? Pero ang sinasabi doon, naging tao. Pag hindi nyo pinapahayag si Yesu Kristo, naging tao, kayo yung magdaraya. At yan ay dinideny nyo. Pag sinabing naging tao, bakit naging tao? Pag sinabing naging tao ang Panginoon Kristo, therefore, He has other nature prior siya maging tao. At ano yun? At yan yung pinapatunayan ng banal na kasulatan. Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, then yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 at sa verse 14. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. Kung naintindihan mo yung grammar ng John chapter 1 verse 1 to 3, kaso lang bawal sa inyo, wala sa inyo grammar, sabi ni ventilasyon. Okay? Dumaan si Brother Bo Kakrama. Okay. You see, mga kapatid? At saka verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. At sinasabi na sa Colossians chapter 2 verse 9, di ba? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. So you see, naging tao. Kasi bakit? Ano yung nature niya? Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Magpakababayo kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling pantay ng Diyos bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Kaya siya naging tao kasi nagpakababa siya, hinubad niya yung katangian niya. At saka Hebrew chapter 1 verse 3. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang ama, gayon din ang anak. Kaya makita natin sa Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. So therefore, ang mga magdarayang espiritu ay hindi kinikilala na ang Panginoon Kristo ay naging tao. Pag sinabing naging tao, mga kapatid, kahulugan, He has other nature prior to it. And what is that? He is God, who became flesh. John chapter 1, verse 1 to 3, saka verse 14. At saka Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ang pagiging tao ni Kristo, nag-imbento si Arius. Si Arius. Isa siyang bishop, si Arius. Yung spirit of Arianism, na na-trap kayo sa spirit of Arianism. Kailan lang ba dumating si Arius? Di ba? Magpo-4th century. Magpo-4th century dumating si Arius.
Okay? At prior siya dumating, ano ba yung inaaral ng simbahan? Diyos ang Panginoon Kristo. Okay. So, yan mga kapatid. Sabi niya, ang mapagsamba sa Diyos, ang ibubulid sa tagat-tagatan. Tama yan. At kasama din yung mga sinungaling. Galatians chapter 5 verse 19 to 20. Kasama yung mga sinungaling doon. At saka yung nagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Di ba kayo kasama kayo sa pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi? Kasama kayo doon. Okay? So mapapunta rin kayo sa impyerno kasi nagsisinungaling kayo. Yung pagsisinungaling nyo, yung sa Net 25 mismo, pinapakilala niyo ng mga pari, katolikong pari, nag-convert sa inyo. Tapos nung na-found out ng mga Catholic Faith Defenders, kinalkal ng Catholic Faith Defenders, ay hindi naman talaga totoong katolikong pari. Okay. Pero, bagamat sa national TV nyo, bin-broadcast, hindi na-recant ng INC. Ibig sabihin, pinangatawanan yung kasinungalingan. Pag sinabing pinangatawan yung kasinungalingan, hindi pasok kayo doon sa John chapter 8 verse 44. So, ibig sabihin, kasama kayo sa mga pupunta sa impyerno. Kasi, bakit nila pinangatawanan? Hindi nila na-recant. Kasi masisira yung credibility nila. Ang dami-dami na po na pinakilala yung pare, hindi talaga totoong pare. Pagsisinungaling yun. Nabitag kayo ng diablo. Sa John chapter 8 verse 44. So kung yung ministro nyo ay sinungaling, what will happen to you na mga members? Diba? Sa amin, alam namin, ay walang Diyos-Diyosan sa amin. Meron kami mga santo, pero wala kaming Diyos-Diyosan. Kasi ang binabanggit ng Diyos-Diyosan sa Bible is yung mga si Baal, si Astarte, si Dagon. Kayo ngayong certified na sinungaling, Renek. Sinabi nyo na natalikod yung iglesia, wala naman kayong ma-proof na nagtalikod. Di ba? Yung mga pare na pinapakilala nyo, hindi na-recant ng Net 25. Naka-broadcast sa TV. Hindi na-recant. Ibig sabihin, pinangatawanan nyo yung kasinungalingan. Anghel-anghelan nila. Sabi ni Dexy Manalo yung Diyos-Diyosan nila. Hindi, anghel-anghelan nila yan. Okay. May mga nagbibenta ng mga imahe ng mga santo, hindi yun imahe ng Diyos. Imahe ng mga santo yun. Basahin mo yung basahin mo yung Hebrew chapter 1, kung ano ba yung mga anghel. Okay. Basahin mo yung Hebrew chapter 1, paano yung naging anghel. So, hindi na dapat tayo lalayo rin. Una-una, yung doktrina nyo na natalikod yung iglesia isang kasinungalingan. Tapos na kagad yung usapan doon. So therefore, kung hindi natalikod yung iglesia, is therefore, walang pwedeng mag-claim na Mormons, na Joseph Smith, at saka Felix. Okay? At the same time, marami kayo nagkiklaim na natalikod yung iglesia ang tinatag ng Panginoon. So since marami kayong nagkiklaim, marami kayong claimant, dapat magpapakita kayo ng proof. Dapat kayo muna na iba't ibang mga sekta at denominasyon, kayo muna ang magdebate, kayo muna ang mag-usap-usap. Sino sa inyo yung totoong sinugo? Kasi puro paniniwala nyo natalikod So therefore, kayo na sinasabi nyo na galing sa Diyos, si Mang Felix, sugo, anghel, dapat kayo muna na ibang-ibang mga sekta mag-usap-usap and then magtalo-talo. And then magbutuhan kayo kung sino yung tawag nito, yung mapapatunayan nyo from among yourselves na talagang sugo at legitimate na claimant na isinugo ng Panginoon kasi natalikod yung iglesia. Kaso lang hindi mo talaga mapoprove yun. Hindi nyo talaga mapoprove kasi yung natalikod. So, Paul na kagad, yung doctrine yung natalikod, Paul na kagad. Then, kung Paul na kagad yung doctrine, yung primary doctrine yung natalikod, so therefore, walang silbi si Mang Felix. Unlike
Ang Panginoon Kristo, pinatunayan ng Ama, pinatunayan ng Anghel, at si Juan Bautista, pinatunayan ng Panginoon Kristo. Merong nagpapatunay. Higher authority than them. Ngayon, since na kayo, marami kayong claimant, mga different second denomination na umalis sa Catholic Church, since claimant kayo, magpakita kayo ng proof from among yourselves muna. Kayo muna sa inyong grupo, sa inyong hanay ng mga protestante. Magdebate muna kayo. Kung mapatunayan nyo parang winner, parang kung sino yung manalo sa inyo sa libu-libong mga sekta at denominasyon na umalis sa Catholic Church, after kung sino manalo sa inyo sa kadami-dami ninyo, saka kayo bumalik sa Catholic Church kung sino manalo sa inyo. Ganun muna kasi marami kayo mga claimants eh. So kinakailangan magpakita kayo ng proof muna. Okay. Iglesia ni Cristo mananatili hanggang wakas. Yes, yung legit na Iglesia ni Cristo. Pero yung hindi yung Iglesia na tinatag ni Manalo. Kasi ang sabi nga doon sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church, that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. So therefore, talagang mananatili hanggang wakas. Tama ka dyan. Hindi siya matatalikod. From the first century until now, nananatili siya. Renek. Hindi siya natalikod. So therefore, walang saysay ang existence ni Mang Felix at saka ni Mang Joseph Smith. Actually, ang saysay niyo bilang mga INC 1914 ay nakakatulong kayo sa patotoo na ang Panginoon ay nagtatag ng iglesia. Pero ang claim nyo na natalikod, yun yung mali. Pero kayo na INC 1914 at saka yung mga Mormons and the rest of our separated brethren, nakakatulong kayo sa patotoo na nagtatag ang Panginoon ng iglesia. Kaso lang, hindi sumasang-ayon doon sa inyo na natalikod. Ito'y nanatili. Kaya nakakatulong kayo. Accessory kayo. Kaya hindi tayo na mga Katoliko dapat, mga kapatid, hindi tayo, later ko lang ito na-realize, hindi tayo dapat mag-resent against sa mga INC bagamat tinatake tayo nila. Ang totoo niyan, nakapagdagdag sila patotoo na talagang nagtatag ang Panginoong Kristo ng iglesia. Dangan nga lamang, hindi ito natalikod. So therefore, ang saysay nila is tagapagpatotoo lamang sila na ang Panginoon ay nagtatag ng iglesia. At ang tunay na iglesia ay hindi natalikod. Ito ay nanatili from the first century until now. That is why we in the Catholic Church has the apostolic succession. Ayan, nabanggit ko na rin yan kanina din, yung Daniel 2:44, sino yung pangalan? Okay. Sian. Nabanggit ko rin yan kanina Sian yung Daniel 2:44, na sinasabi doon, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. So tama yung sinabi ni Renick na ang iglesia ay mananatili hanggang wakas. Tama yun, nanatili talaga from the first century until now. That is why walang chance yung pagtalikod. Okay. Hindi kayo bukod tangi. Kasi nungalingan din yun, Renick, sabi niya, kaya nabubukod tangi lang ang aral ng Iglesia ni Cristo. Ang bukod tangi nyo lang doon is yung Anghel, si Manalo at Sugo. Yun yung bukod tangi. Pero yung sinabing natalikod, hindi kayo bukod tangi. Kasi kinopyan nyo lang yun kay Mang Joseph Smith. Okay. Kaharian po yun. Kaharian ng Diyos po yun, hindi reliyon. Saan ba naghahari ang Diyos, di ba? Sa kanyang mga mananampalataya. Okay? Sa kanyang mananampalataya naghahari ang Diyos, twin, Siyan. Okay. God will set up a kingdom kasi ang Panginoon Kristo is a king. So he set up a kingdom. Pero sinasabi niya, Luke chapter 17, na sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na sa inyo, simulan ng kayo'y sumampalataya. So, ibig sabihin, yung mga pinagharian ng Diyos, yung kanyang kingdom, is sa kanyang iglesia. Okay. Nag-set up ang kingdom din sa, Jehovah's Witness ka pala. Nag-set up ang Panginoon ng kingdom. At yun ay, ang kanyang kingdom ay sa kanyang mananampalataya. At ito ay nagpapasimula ang kanyang paghahari sa puso ng kanyang mananampalataya. Ay, sapagkat na nakalagay na sa Luke 17 dumating na ang kanyang kaharian.
Pag sinabing, hindi naman yung literal na kaharian na kingdom na mabababa mula sa langit, kundi yung kanyang paghahari is dumating ang paghahari mo sa amin. And sa inyo, kasi Jehovah's Witness ka pala, no? Tatag ni Charles Taze Russell. Si Jehovah's Witness din is false prophet din yun si Charles Taze Russell. Ayan, ganyan Renick. Kayo muna ni Sian mag-usap. Okay? Matthew 6:9, verse 13. Dumating na nga yung kanyang paghahari. Kaso lang, we continue. Bakit? Di ba? Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Parang gano'n lang din yun. Bakit natin hinihingi ng pagkain? Bakit pa tayo humihingi ng pagkain? Araw-araw. Okay? Ibig sabihin, pinag-pray mo na from time to time dumating yung paghahari sa puso mo. Mapasakop ka at mapailalim ka sa paghahari ng Diyos. Hindi sa paghahari ng diablo. So yan, Sian, saka Renick, dapat kayo dalawa muna mag-uusap kasi may may tofo, isa rin yan sa claimant, yung Jehovah's Witnesses. So dapat kayo muna mag-usap bago kayo makipag-usap sa amin sa Catholic Church. Okay. Ang paghahari ng Panginoon na ganap na pagdating sa kanyang pagdating, di ba? At Matthew 25, yung fullness of His kingship. Sa Matthew 25. Okay. Sa Matthew 25. Ang fullness of His kingship sa Matthew 25. Diba? 31 to 46. Okay. So, ayan, narinig ka. Ito si Sian, isang member ng Jehovah's Witnesses, isang sekta na itinatag ni Felix, ni Joseph Charles Taze Russell. Ayun, kayo muna mag-usap since pareho kayong claimant. Okay? Kayo muna mag-usap, then kung manalo kayo sa kanya, then hanap uli kayo ng makadibate until such time na isa na lang maiwan sa inyo, saka kayo bumalik sa Catholic Church. Okay? Okay. Ayan, mag-usap muna kayo ni Sian. Okay. Okay. Shalom mga kapatid. Maraming salamat. 6:45 na. Okay. Shalom. And may God bless us and keep us safe and sound mga kapatid. Ayun, si Franz naman. Si Franz naman, sigurado, evangelical to or born again. Yan, tatlo na muna kayo mag-usap. Mag-usap muna kayo tatlo, ha. Mag-set up kayo ng, mag-set up kayo ng live, tapos doon kayo mag-usap tatlo. Okay. Since na pareho kayong, pareho kayong mga claimant. Non-sectarian yan, Renick, Sian, mag-usap muna kayo tatlo. Since na pareho kayo mga claimant, okay? Magpakitaan kayo ng ebidensya. Then pagkatapos yan, kapag may manalo na sa inyo, saka kayo bumalik sa amin, sa Catholic. Okay? So, Franz, other topic na yan. Walang religion ang mapagligtas. Sinasagot niyo ng mga SEPD. Dick, ikaw kausapin mo. Okay. Signing off mga my dear brothers and sisters. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Iligtas naman tayo ng Panginoon sa lahat ng mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. Iligtas niya tayo sa mga disgrasya. Iligtas tayo sa mga evil intentions sa patibong ng Diablo. Maging sa mga bagay beyond our control. Maging sa yung big one na sinasabi nila mga kapatid. At itong hinahamon ko kayo na mga Sian, si Franz, and then si Renick. Mag-usap muna kayo tatlo. Then after that, bumalik kayo sa Catholic Church, saka kayo makapag-diskusyon kung may nanalo na sa inyo. Since na pareho kayo mga nagkiklaim na kayo yung mga sinugo, dumating. Okay. God bless sa inyo lahat. Signing off, my brothers and sisters.